May mga ibang kababayan nga tayo dito, South Korea, na ang sinasabi sa mga EPS aspirant, hindi ko naman nilalahat yung mga kababayan natin dito na EPS worker dito sa South Korea, ay yung iba nga ang sinasabi, maliit daw yung 86,000 pesos na sweldo dito sa South Korea. Bakit sinasabi nila yan? Unang-una dyan, paano nyo nasabi na maliit yung 86,000 pesos na sweldo dito sa South Korea bilang EPS factory worker? At ang sinasabi nga nila, ang pinagbabasehan nila matagal daw mag-apply dito sa South Korea, inaabot ng taon, mahirap daw ang exam, matagal maghintay ng employer, maraming proseso bago makaalis, at minsan ay hindi talaga nakakaalis at hindi nagkaka-employer. Ito yan, umpisa pa lang alam nyo na, siyempre marami kayong napapanood na mga salary, pinapakita niyo yung mga sweldo ng mga vlogger dito sa South Korea. Siyempre alam nyo na yan, na pag pumirma kayo ng kontrata, makikita nyo na doon kung magkano ang monthly salary ninyo dito sa South Korea. Imposibleng hindi nyo alam yan. Kasi nandun yan nakalagay sa kontrata. Kayo na ang nagdesisyon na pirmahan yung kontrata, kasi nga yung 86,000 pesos na yan, kahit sinong tanungin nyo sa Pilipinas, hindi nila sasabihin na maliit yan. Napakalaki ng 86,000 pesos na yan. Ngayon, kung sasabihin nyo na maliit yung 86,000 pesos na yan, niluloko nyo lang sarili nyo. Kasi ginusto nyo yan, pinirmahan nyo yan. Ibig sabihin, kung naliliitan kayo sa 86,000 pesos na yan, dapat hindi nyo pinirmahan yung kontrata at umatras na lang kayo. Pero pinili nyo pa rin kasi malaki yung 86,000 pesos na yan. At wag na wag ninyong sasabihin sa mga EPS aspirant na, hoy, subukan niyong pumunta dito sa South Korea para malaman ninyo ang totoo. Siyempre, malalaman talaga nila ang totoo. Diba kasi kaya sinasabi nila na may maliit yung 86,000 pesos, ang nangyayari kasi dyan, hindi na nila makontrol yung paggastos nila ng pera. Bumibili ng hindi naman kailangan. Halimbawa na lang natin, sample lang to. Nung nasa Pilipinas ka pa lang, palagay natin na ang gastos ninyo ng buong pamilya nyo, asawa, anak, pati ikaw, palagay na natin na gumagastos ka monthly ng 30,000 pesos, pero malaki na yun, 30,000 pesos monthly yung gastos ninyo, palagay natin. Kung nandito ka na sa South Korea, tatanungin kita, 30,000 pesos pa rin ba yung ipapadala mo sa kanila? Siyempre hindi. Kasi alam niyo kung bakit. Nandito ka na sa South Korea Kung tutusin, dapat bawasan mo pa yung 30,000 pesos na yon. Kasi nandito ka na sa South Korea, yung anak at asawa mo na lang ang nasa Pilipinas. Ang 86,000 pesos na yan, palagay na natin kaltasan natin ng mga deduction dito sa South Korea, katulad ng mga tax, mga cookmin, mga health insurance, kaltasin na natin yan, pati yung budget mo dito sa pang-araw-araw, na pagkain. Yung 86,000 pesos na yan, palagay na natin na nakaltas na lahat at linis na. Yung talagang linis na sahod mo dito sa South Korea. Ang natira sa sweldo mo, sa peso na ay nasa 50,000 pesos. Ibig sabihin, ang laki pa rin nun. Ang nangyayari kasi dyan, kaya yung iba hindi nakakaipon, hindi ko naman nilalahat, yung iba kasi dyan, kumbaga inuuna yung yabang, at bibili ng sasakyan, bibili ng mga hulugan, ang sinasabi kukuha ako ng hulugan na ganito, kunyari ay cellphone, sasakyan, kukuha ng hulugan para daw hindi masakit sa bulsa. Ang nangyayari, sa dami ng kinukuha na hulugan, hindi niya napapansin na wala na halos natitira sa sweldo niya. Nakadepende talaga yan kung paano ka gumastos. At kahit ang matira sa sweldo mo dito, sa peso na kahit 40,000 o 50,000 pesos lang yan, kahit papano kung marunong kang mag-budget ng pera, may maiipon ka. At ang pinaka-importante sa lahat, dapat ay maging mautak kayo pagdating sa pera. Kasi hindi naman tayo habang buhay nandito sa ibang bansa,
para magtrabaho, uuwi at uuwi din tayo sa Pilipinas. Kaya kailangan maging mautak kayo sa pera. Yung hindi ninyo obligasyon, wag ninyong karguhin. Isa pang dahilan dyan, kaya sinasabi ng iba dito na maliit daw para sa kanila yung 86,000 pesos na monthly salary dito, nakikita nila, yung iba kasi dito, sumusweldo ng umaabot halos ng 150,000 pesos. At, importante sa lahat, sa ating mga OFW, wag unahin ang yabang, wag gumastos ng sobra sa kinikita. At kung sa tingin mo, maliit yung 86,000 pesos na yan para sa'yo at hindi ka talaga makaipon, mas maganda niyan, umuwi ka na lang sa Pilipinas. Diba? Kasi wala rin naman Ano pang ginagawa mo dito sa South Korea kung hindi ka na rin naman makaipon? Ngayon, kung uuwi ka ng Pilipinas, kumbagay pareho lang. Kasi nung nasa Pilipinas ka, hindi ka rin naman makaipon. Pagdating dito sa South Korea, hindi ka pa rin makaipon, pareho lang, di ba? Mas maganda, umuwi ka na lang sa Pilipinas, kasama mo pa yung pamilya mo. At isa pang maganda dyan, mabibigyan ng pagkakataon yung ibang Pinoy na EPS aspirant na ang tatagal na nila nag-iintay ng employer, para naman sila mabigyan ng pagkakataon na makapunta dito sa South Korea at makapagtrabaho. At doon, syempre, pag nandito na sila sa South Korea, doon na nila malalaman kung totoo yung sinasabi ninyo na maliit para sa inyo yung 86,000 pesos. Yung ibang OFW dito sa South Korea, yung ibang EPS worker, hindi lahat, ay minsan makikita mo dyan na sasabihin kailangan magdubli kayod, kailangan pumasok ng Sabado Linggo, at ang sasabihin para daw may pambili ng bigas. Tapos yung isa naman, itlog na lang lagi daw ang inuulam. At kumbaga kung yung mga EPS aspirant, mapapanood yung mga ganun, kumbaga magdadalawang isip ka na mag-apply dito. Kasi nga iisipin mo, makikita mo yung isa, itlog na lang lagi ang inuulam, tapos yung isa, nagdudubli kayod pa para lang daw may pambili ng bigas. Isa lang yung tatatak sa isip mo diyan, kasi walang pinagbago yung buhay mo sa Pilipinas. Nakapunta ka na dito sa South Korea, ganun pa rin yung pamumuhay mo parang walang pinagbago Ngayon, iisipin mo, bakit pa ako mag-apply sa South Korea? Yung mga ibang nakikita kong mga nagpo-post minsan sa Facebook, wala na halos natitira sa sweldo at itlog na lang lagi ang inuulam at kailangan pang magdubli kayod para lang may pambili daw ng bigas. Ibig sabihin, kumbaga may pangit na epekto. Kung ikaw ay EPS aspirant, mapapanood mo yung mga ganong pinopost sa Facebook, magdadalawang isip ka talaga. At may pangit na epekto doon sa mga gustong mag-apply dito. At kung iisipin mo sa mga ganong sitwasyon, bakit pa sila nagtsatsaga dito? Na wala naman halos pinapatunguhan yung pagtatrabaho dito, parang walang kwenta. Kasi pareho lang naman sa Pilipinas at saka dito. Isipin mo nagtatrabaho ka dito sa South Korea, ang laki-laki ng sinisweldo mo. Tapos magtsatsaga ka sa itlog, na laging itlog yung inuulam mo. Samantalang yung pamilya mo sa Pilipinas, masarap lagi yung kinakain. Samantalang ikaw naman yung naghahanap buhay, bakit hindi mo kainin yung gusto mong kainin na pwede naman talagang kainin? At saka, kung gano'n ang sitwasyon lagi, bakit ka pa tatagal dito sa South Korea na gano'n lang din naman ang buhay mo? Okay lang na umuwi ka sa Pilipinas, di ba? Kasi kasama mo pa yung pamilya mo, kahit mag-ulam kayo lagi ng itlog araw-araw, at least kasama mo yung pamilya mo. Ano ba yung dahilan ng mga OFW para mag-apply sa ibang bansa? Katulad dito sa South Korea na malaki ang sweldo. Isa lang naman, di ba, ang dahilan kaya tayo nagtatrabaho dito sa South Korea para mabili mo yung gusto mo. Pera lang talaga ang dahilan kaya tayo dito nagtatrabaho sa South Korea. Ang dahilan para makaipon. Siyempre, unang-una dyan yung pera. Hindi mo mabibili yung gusto mo
kapag wala kang pera. Ngayon, kung wala kang maiipon, wala nang kwenta talaga yun. Kasi yun lang naman talaga yung gusto natin dito sa South Korea, kaya tayo nagtatrabaho dito para kumita ng malaking pera. Sinasabi ko yung mga ganito, hindi para hindi para may mai-content lang ako sa YouTube channel ko dito hindi ko ginagawa ito para lang ako may mai-content. At sa totoo lang kung ano-ano lang naman talaga yung mga ina-upload ko sa YouTube channel ko. Minsan nga naggagala lang ako Minsan naglilinis ng sasakyan. Talagang wala namang kumbaga random video lang itong ginagawa ko sa YouTube. At walang kasiguraduhan kung ano yung purpose ko dito. At yun sa mga ganun nga, sinasabi ko lang yung opinion ko. At wala naman tayong pakialam sa kanila kung ano yung gawin nila sa mga YouTube channel nila o sa mga Facebook page. Mapapansin nyo, di ba? Kahit ganun yung mga sinasabi nila, yung mga post nila, na parang hirap na dito sa South Korea at wala halos natitira sa sweldo, titingnan nyo, nandito pa rin sila. Ano yung iisipin mo doon? Maikakaila na malaki talaga ang sweldo dito sa South Korea. Yung mga nagpo-post ng gano'n na hindi natin masyadong maintindihan kung ano ba yung nangyayari, kung ano ba yung pinagagawa nila na kumbaga parang ang dating nun parang lang, nagbibiruan lang sila, gano'n. O kumbaga naglulukuhan lang o kumbaga kasi sila nagko-comment sila sa video ng isa, yung isa naman kung magko-comment dun sa video ng isa na kumbaga wala na akong pera, ganyan. Ako din, wala rin akong pera, ganon yung mga comment nila sa mga video nila sa isa't isa. Kaya, mapapaisip ka talaga, tayo ba niloloko lang ng mga to? Kung totoo man, na wala na halos natitira sa sweldo nila at laging itlog ang inuulam, malamang nagsiuwi na tong mga to.